Alam mo ba kung ano ang nangyayari ngayon? Sa loob ng bawat isa sa iyong mga selula, isang tahimik at di nakikitang proseso na nagpapasya kung mabubuhay ang iyong selula. Inaayos ang sarili o tahimik na namawala. Ang nakatagong mekanismong ito ay tinatawag na autophagy. Ibig sabihin nito ay pagkain sa sarili. Nakakababahala pero isa ito sa mabisang paraan ng pagkumpuni. Para tayong may milyong-milyong maliliit na janitor mula sa kalikasan. Dumadaan sa iyong mga selula, pag-aalis ng basura at pag-recycle ng mga lumang bahagi para maging bagong enerhiya. Sa loob ng mga dekada, hindi na pagtanto ng mga siyentipiko kung gaano talaga kahalaga ang prosesong ito. Tila gumagana lang ang mga selula hanggang sa may napansin ang mga mananaliksik na kakaiba nang lumitaw ang sakit ng nabigo ang autophagy mula sa Alzheimer hanggang sa cancer hanggang sa pinabilis na pagtanda. Ang ideya nito ang koleksyon ng basura sa pamamagitan ng mga selula ay naging isa sa mga pundasyon ng modernong pananaliksik sa mahabang buhay, ngulit narito ang kamangha-mangha. Maaari mo talagang i-activate ang cellular repair system na ito at sa pamamagitan ng isang bagay na napakasimple. Hindi kumakain o maaaring i-on ng pag-aayuno ang molekular makinarya na nagtutulak sa iyong katawan upang magbagong buhay mula sa loob palabas. At ang malaking tanong na gustong masagot ng lahat ay ito, gaano katagal ka dapat mag-ayuno bago magising ang nakatagong mekanismong iyon? Ang sagot ay hindi ang inaasahan ng karamihan at ang agam nito ay mas kamangha-mangha kaysa sa iyong akala. Ang autophagy ay parang recycling system ng katawan na sumisira sa mga sirang protina at selula. Pagkatapos ay ginagamit muli ang mga ito para sa mga bago. Malusog ng mga sangka, ito ang biological na bersyon ng malalim na paglilinis ng iyong silid. Maliban sa silid na iyon, ay ang bawat selula sa iyong buong katawan. Noong 2016, Japanese scientist na si Yoshinori Uzumi nanalo ng Nobel Prize sa Pisyolohiya o Medisina para sa pagtuklas ng mga mekanismo ng autophagy. Ayon sa kanyang pag-aaral, ang prosesong ito ay hindi lang simpleng paglilinis kundi mahalaga para mabuhay. Kung wala ito, maiipon ang lason, hindi nagagana ang selula at bibilis ang pagtanda. Sa pag-aayuno, ramdam ng katawan ang kakulangan sa sustansya kaya naguudyok ito para lumipat sa survival mode na inuuna ang kahusayan at pagkukumpuni. Sa halip na patuloy na tunawin ang pagkain, pumapaso at nire-recycle ng iyong sistema, amo naroon na. Ang pagbabagong ito ay di lang pampababa ng timbang. Maaari nitong patalasin ang iyong isipan, dagdag enerhiya at pampahaba ng buhay. Di ito mahika, kundi molekular na ebolusyon. Pero bago mag-fasting, dapat mong malaman ang tungkol sa tiempo. Nagsimula ito sa yeast cells sa lab. Nang pagkaitan sila ni Uzumi ng mga sustansya, may napansin siyang kakaiba. Ang maliliit na vesicle sa loob ng mga selula ay nagsimulang lamunin ang mga kalat. Ang nasasaksihan niya ay autophagy. Sa totoong oras, hinakain ng selula ang sariling sirang bahagi para mabuhay. Binago nito ang mundo ng agam. Natuklasan ng mga eksperto na hindi lang ito sa lebadura. Ang mga selula ng tao ay kumilos ng eksakto sa parehong paraan. Napakalaki ng mga implikasyon. Sa pagkontrol ng sustansya, may impluwensyahan ng pag-aayos ng mga selula. Dating ritual lang ang pag-aayuno. Naging lehitimong biological na estratehiya ito sa mga bagong pag-aaral. Tinukoy ng mga siyentipiko kung kailan nagsisimula ang autophagy habang nag-aayuno at di ito agad nangyayari. Hindi agad nag-uumpisa ang cleanup mode pag nilaktawan ng almusal dahil matagal ito. Balanse ng pagkaubos ng enerhiya at stress ng selula araw-araw. Ang iyong mga selula ay gumagawa ng maling protina at tira-tirang mitochondria. Tahimik na ginagawa ito ng iyong katawan gamit ang mga tulad ng autophagy. Di mo man pansin, tuloy-tuloy ito sa background. Pag maayos ang autophagy, mananatiling malusog at masigla. Ngunit pag bumagal ito sa sobrang pagkain, madalas na pagkain o talamak na stress, nag-iipon ng basura sa selula na nagdudulot ng pamamaga, pagkapagod at pinabilis na pagtanda. Isiping isang lungsod na walang tapon, binubuhay ng pag-aayuno ang natural na detox nito. Walang papasok na pagkain. Nagsisimulang madhanap ang iyong katawan ng mga panloob na mapagkukunan ng enerhiya at ang pinakaunang bagay na tinatarget nito ay luma, patay na nasira ng material ng selula. Ito ay isang eleganteng proseso kung saan ang pagkasira at pagpapanibago ay nangyayari ng sabay-sabay at mayroon pa ring hanggagan. Isang partikular na punto. Lilipat ang katawan mula sa pagsunog ng enerhiya sa pag-recycle ng cell. Tinatawag itong autophagy activation window. Hanap ang window na iyon.
Ang isa sa pinaka-interesanteng hamon sa modernong biyolohiya, ilang oras matapos ang huling kain. Walang dramang nagaganap sa panlabas man lang. Gumagamit pa rin ang katawan ng glucose sa dugo at glycogen na imbak sa atay, kaya pakiramdam mo'y normal pa rin. Baka may enerhiya pa. Habang ang iyong insulin ay bababa mga 6 hanggang 12 oras pagkalipas, yung metabolismo ay unti-unting nagbabago. Di na gaano umaasa ang katawan sa asukal at mas gagamit ng taba bilang enerhiya. Tumataas ang norepinephrine para manatiling alerto. Sa pagtaas ng growth hormone para protektahan ang iyong kalamat, naghahanda ang katawan sa darating. Pero di pa aktibo ang autophagy. Nag-a-adjust pa ang iyong mga selula. Nag-iinit na ang repair systems, pero di pa tapos ang cleanup crew. Kailan ba ito magsisimula? Tansya ng mga eksperto, lampas 12 oras depende sa dieta, aktibidad at metabolismo. Nagsisimula ng mabuhay ang autophagy. Kapag lumampas ka ng 12 ng oras, pumapasok ang katawan sa bagong metabolismo. Mababa ang insulin at nauubos na ang glycogen at ang taba ang nagiging pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Binabago nito ang pinagmumulan ng enerhiya at ang prioridad ng katawan. Misyon na ang pagtitipid at tuntunin ang kahusayan. Ang molecular sensors tulad ng AMPK at sirtuin ay nagsisilbing master switch kapag kulang sa sustansya na sinasabihan ng mga selulang itigil ang paglaki para sa maintenance mode. Parang sinasabi ng katawan muna, ayusin muna natin bago tayo muling buuin. Ito ang biyolohikal na katumbas ng pagsasara ng isang pabrika. Sa paglilinis, maaaring maramdaman ang kalas o kalmado. Totoo ito, ang pag-aayuno ay nagpapataas ng neurotrophic factor na BDNF, isang compound na sumusuporta sa pagkatuto at memorya. Literal na ang katawaluay, muling pagprograma ng sarili upang umunlad sa ilalim ng bayayat na stress. At dito nagsisimulang lumitaw ang mga unang tunay na palatandaan ng autophagy. Mga 16 na oras, may mangyayaring kakaiba. Hindi na bumubulong ang mga tagalinis. Gumagana ito gamit ang mga lumang protina. Ang misfolded enzymes at sirang mitochondria ay nilalamon ng autophagosome, ang mga vesicle na nagre-recycle sa selula. Maaaring mapansin mo ang pagbabago sa iyong enerhiya. Sa iba, ito'y linaw ng isip mula sa matatag na asukal sa dugo at mas malinis na lakas. Para sa iba, ito'y bahagyang kakulangan sa ginhawa habang patuloy na umaangkop ang katawan alinmang karaano. Dito nagsisimula ang konkretong anyo ng pagbabago. Napansin ng mga siyentipiko na sa bandang yugtong itong ang mga marker ng pamamaga ay nagsisimulang bumaba habang tumataas ang aktibidad na antioxidant. Hindi lang nililinis ng mga selula mo ang sarili nila. Lumalakas na sila, elegante at halos patula ang proseso. Sinisira ng katawan ang mahihinang bahagi para mabuo ng mas matatag. At dito mahalaga ang pasensya. Bahagyang autophagy lang ang 16 na oras. Mas matagal ang kailangan para sa malalim na repair. Sa pagtagal ng ayuno, lumilipat ang katawan mula survival to sa pagpapanibago sa 24 na oras na marka. Ang katawan ay opisyal na nasa tinatawag na repair zone. Paubos na ang imbak na glycogen, mababa ang insulin at naninibabaw ang metabolismo ng taba. Ang metabolic environment na ito ang perpektong bagyo para sa malalim na autophagy. Sa puntong ito, aktibong binabasag ng mga selula ang mga nasirang organelles, lalo na ang mga mitochondria sa isang prosesong kilala bilang mitophagy. Mahalaga ito sa kalusugan dahil ang sirang mitochondria ay nagdudulot ng sakit at pagtanda. Ang katawan mo ay nagpapanatili sa antas na mikroskopiko, muling nabubuo mula sa loob. Kawili-wiling nakikinabang din ng mga immune cells. Sa pag-aaral, ang isang araw na ayuno ay nagpapanibago ng resistensya sa pag-alis ng lumang cells, white blood cells at pagpaparami ng bago. Parang pagpindot mo lang ng reset button sa defense network ng katawan mo. Ngunit kahit na lumalago ang mga benepisyo, ingat sa yugtong ito, bababa ang enerhiya at critical ang hydration. Todo kumikilos ang katawan ng palihim, papalalim ang autophagy. Sa ikalawang araw ng pag-aayuno, hudyat ito ng malaking pagbabago. Muling binubuo ang mga sistema ng pag-recycle ng puspusan, pagsira sa lahat ng hindi kailangan upang mapanatili lamang ang mga mahalaga. Ito ay malalim na autophagy, ang iniuugnay ng mga sintipiko sa haba ng buhay at tatag. Dito, ang mga landas ng paglago gaya ng mTOR ay nananatiling pigil. Habang ang aktibidad ng autophagy ay tumataas,
Ang lumang materyal ng selula ay nababago tungo sa mga bagong bahagi, amino acid, lipid, pati enerhiya. Halos binabago na ng iyong mga selula ang kanilang mga sarili mula sa loob. Madalas iulat sa mahabang pag-aayuno ang linaw ng isip, bawas pamamaga at pagganda ng balat dahil nilalabas ng katawan ang mga naipon. Pinsalang oksidatiba ang biolohikal na katumbas ng pagtanggal ng lumang balute. Pero ang kapangyarihang ito ay may responsibilidad. Ang mahabang pag-aayuno ay di para sa lahat, balanse ang susi. Dapat alam kung kailan hihinto tulad ng kung kailan magsisimula kasi ang over-limit ay delikado sa pag-aayos. Matapos ang 36 na oras, papasok ka na sa rurok ng autophagy. Dito ang katawan ay lubos na nakatuon sa pagpapanibago. Ayon sa cell biology at longevity study, ito ang best range. Kung nararating ng cellular recycling ang pinakamataas na kahusayan nito nang hindi nahuhulog sa starvation mode. Ang iyong mga selula ay gumagana sa ganap na paraan ng pagkukumpuni. Ang mga nasirang estruktura ay nasira. Ang mga depektibong protina ay nire-recycle at ang mitochondria ay napapanumbalik. Ang katawan ay nagiging lubang mabisa, parang na-reprogram ito para sa kaligtasan at pag-optimize. Ang mga antas ng growth hormone ay maaaring dumami ng 5 beses, pagpapanatili ng lean tissue at pagpapalakas ng metabolismo ng taba. Ang kombinasyon ng mataas na autophagy, balancing hormone, nagbibigay ng matinding synergy sa cellular at metabolic health at ang nakakagulat, marami sa long-term effects ng pag-aayuno ilan na trigger sa panahon ng window na ito. Mula husay ng utak hanggang proteksyon laban sa cancer, ito ang masterpiece ng biology na hatid ng fasting na makapangyarihan parang puwersa ng kalikasan. May limitasyon nito. Sumuko ng sobre mula sa pagkukumpuni, lilipat ang katawan sa survival mode at maaaring matunaw ang kalamnan. Bababa ang hormones at ang pagod ay nagiging labis. Ang dating pampasigla ay nagiging stress, tataas ang cortisol at babagal ang metabolismo. At mga hormone ng gutom tulad ng pagtaas ng ghrelin. Ang tagandahan ng autophagy ay nasa balanse. Disenyo ito para ayusin, hindi sirain. Diin ang mga researcher na matindi, ang pag-aayuno ay walang sobrang benepisyo. Ang sobrang gutom ay makahina ng resistensya, magkulang sa nutrisyon at makagulo sa isip. Ang pag-aayuno ay hindi lang pagsubok sa tibay, kundi paghahanap ng ritmo para sa paggaling. Ang autophagy at starvation ay tila magkatulad dahil sa kawalan ng pagkain. Sa biolohiya, magkaiba sila. Ang autophagy ay kontroladong kapakipakinabang na reaksyon sa guto, sa kabilang banda ay kaguluhan. Habang gutom, sinisimulan ng katawan na sirain ang malulusog na tissue para lamang mabuhay. Ang mahalagang pagkakaiba ay nasa intensyon at tiyempo. Ang pag-aayuno ay kusa at limitado. Binibigyan ng katawan ng espasyo upang mag-ayos ng walang panik. Ang gutom ay di sinasadya at matagal, kaya nasisira ang sistema sa halip na umunlad. Ang kaibahan ng training stimulus at injury. Yung isa ay nagpapalakas, yung isa na may nagwawasak. Ang parehong stress na bumubuo ng katatagan ay maaari ring sumira nito. O itulak ng labis, ang tunay na sekreto ng autophagy ay wala sa kung gaano katagal ka nag-aayuno, pero sa kung gaano kakatalino at kabilis mo. Pakinggan ang katawan, igalang ang mga senyales nito, at gamiting gabay ang agam. Ganyan mapapahusay ang balanse ng paggaling at pinsala. Ngunit ang mga benepisyo ay mas malalim pa. Ang aktibong autophagy ay nagpapabuti sa kalinawan ng isip, pampahaba ng bumanya, pinapalakas ang immune system at suportado ang kalusugan ng isip. Hindi lang ito dieta, ito ay isang ebolusyong selular. Ayon sa mga eksplorato, ang autophagy ay maaaring susi sa pagpigil sa paghinang dulot ng edad. Sa pagtanggal ng sirang mitochondria at protina, pinapabagal nito ang mismong panloob na makinarya ng pagtanda. Parang nagsasagawa ang katawan mo ng biological na inspeksyon. Pinapahaba ang buhay ng mga selula, isa pang di napapansing benepisyo ang emosyonal na tatag. Ang mga regular na nag-aayuno ay nagsasabi ng kakaibang katahimikan, mental reset na luma at moderno. Ito ang pagsasanib ng biology at mindfulness sa isa. Maayos na karanasan, oo. Pag-aayuno ang pangunahing sanhi ng autophagy. Pero hindi lang ito ang nag-iisa. Ayon sa pag-aaral, ang heat therapy, cold exposure at ilang sustansya ay nag-activate ng parehong cellular pathways. Halimbawa ng mga high-intensity workout, ubusin ng glycogen stores at mag-ayuno ng bahagya, parang stress na nagpapagana ng autophagy, gaya ng polyphenol na nasa green tea, turmeric at resveratrol.
I-on ang mga sensor ng enerhiya para sa pag-aayos mula sa pag-aayuno. Ang pagtulog ay isa pang nakakaligtaang trigger. Ang sapat na pahinga ay nagbabalanse ng hormones at magbibigay daan sa cell repair. Kahit konting bawas calorie, sisimula ng autophagy ng walang fasting. Aral na di kailangang laging magutom, kailangan lang ng diskarte. Matapos ang mga dekadang pagsasaliksik, sang-ayon ng mga siyentipiko sa tamang saklaw ng autophagy. Sa loob ng 16 hanggang 36 na oras ng pag-aayuno, kung kailan ang iyong katawan ay lumilipat mula sa pagsunog ng enerhiya, sapat na pagkukumpuni para sa paglilinis nang walang pinsala ang 16:8 na pag-aayuno para nakatun ang iyong mga selula. Ang minsang 24 na oras na pag-aayuno ay nagpapatatag at para sa mga fit at sanay na, ang 36 na oras na fasting ay nagbibigay ng buong autophagic reboot. Bukod dito, mahalaga ang pagsubaybay at kadalubhasaan. Ang prosesong ito ay wala lang sa biyolohiya, nasa pagkakapareho ito. Ang autophagy ay hindi lang minsanang ganap. Sa ritmong ito, habang natututo ang katawan, mas bumubuti ang proteksyon at pag-renew nito. Kaya sa susunod na balak mong lumaktaw ng kite, tandaan na hindi mo pinagkakaitan ng iyong katawan ng isang bagay. Binibigyan mo ito ng pagkakataong gumaling mula sa loob palabas. Ngayon, ang proseso ng paglilinis ay nangyayari sa iyong mga selula kahit hindi mo ito nakikita. Ang tanong ay, paano malalaman kung epektibo ang autophagy? Mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa iba pang ganitong content.